So ngayon, punta naman tayo mga kababayan dito sa huli. Kasi nagsalita daw dito etong si Digong. Ano po dito sa kanilang proclamation rally na puro suka yung pinag-uusapan. So ito, pakinggan po natin. Mga nabudol, nais kong dito na lang tayo rin susunod. Ayan. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao. Sa kanilang kahirapan o sa puso nila. Alam mo, I would like to, I do not want to criticize anybody. But you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, yung solusyon, mahina ang dating. That is why, Hello. Excuse me. Nakaw, nawalan pa. Check. alam natin yung issues. Hindi na natin pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina kami. Basta dito, ang gusto ata plataforma na sasabihin tingnan natin. Kalimutan ko ito nung Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But so ano ang gawin ano ang dapat gawin pagka madaming issues, mga kababayan? E di tulungan ng gobyerno para maresolba yung mga problema na kinakaharap ng Pilipinas. So ang ginagawa kasi nila, mga kababayan, taliwas sa hangarin ng gobyerno. Ibig sabihin, sila yung isa sa nagdudulot ng problema sa ating lipunan, kaya nahihirapan ang ating gobyerno ngayon na umusad, mga kababayan. Kasi saglit na tulungan nila ang gobyerno ni PBBM, hinihila pa nila pababa. Yan nga kasi mahirap, mga kababayan. Mismong vice presidente ni PBBM, hinihila pababa ang gobyerno nitong si PBBM. So paano masusolusyonan agad ang problema dito sa ating bansa kung mismong yung mga kasama ni PBBM sa gobyerno katulad ng vice presidente hindi nakikipagtulungan sa adikhain ng presidente? Diba? Ipagpatuloy pa natin. Ito, the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan pati sa puso ng Pilipino. Hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede natin yung graft and corruption. Nandyan yan Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really ito. Kita nyo, mga kababayan, iniiwasan ni Duterte pag-usapan yung graft and corruption. Kasi pag tinalakay niya yan, mga kababayan, tatama lang sa kanila yan.
Pag tinalakay niya yan mga kababayan, mismong siya na nga nagsabi kahit saang gobyerno meron daw niyan. So ibig sabihin, sa gobyerno niya nung panahon na siya pa ang presidente, talamak ang corruption. Kaya nga may mga farmalim Diba mga kababayan? Kasi sobrang talamak ang corruption, lalo na nung panahon ng kanyang pamumuno. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kung kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever. But you know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, paragay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo naman pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, you know. Eto mga kababayan na siguro naman hindi bulag ang sambayan ng Pilipino. Hindi kasi pangako yung sinabing 20 pesos na bigas. Hindi po pangako yun. Yun po ay pangarap. Lagi ko to sinasabi mga kababayan kahit nung nakaraang taon pa. Kasi malimit itanong sa atin yan Magkaiba po kasi yung pangarap sa pangako. Yung sinabi kasi ni PBBM, ang pangarap niya ay mapababa yung presyo ng bigas. Paano mga kababayan matutupad yun kung napakataas ng inflation? Diba? Tapos ang pinakamahirap pa dyan mga kababayan, paano pa mapapababa ang presyo ng bigas kung hindi nakikipagtulungan yung iba sa mga kasama ni PBBM sa gobyerno katulad ng Vice Presidente? Diba? Kung lahat lang sana ng mga kababayan Pilipino natin ay nagtutulungan at hindi inuuna na sirain ng gobyerno, kahit papaano uusad yung ating bansa Kaso mga kababayan, ang ginagawa ng iba, sinisira na nga nila yung gobyerno ni PBBM, wala pa silang solusyon na ibinibigay kung paano malalampasan ang matinding problema dito po sa ating bansa. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, saglip na pausad ang bansa natin, pabagsak. Kasi mismong yung iba sa mga kababayan Pilipino natin, talagang pinapanalangin at pinipilit pabagsakin ng gobyerno ang gobyerno po natin. 'Di ba mga kababayan? So paano tayo uusad kung mismong sila hinhilan nila pababa ang gobyerno? 'Di ba ipagpatuloy pa natin? Promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, tanda ko nung panahon ng pandemic, mga kababayan, natatandaan nyo ba yon? Panahon ng pandemic, sobrang mahal ng bilihin. Sobrang mahal ng bilihin, mga kababayan, noong panahon ng pandemic. At ang isa pa dyan, mga kababayan, yung face shield na talagang tumataga sa bulsa ng mga kababayang Pilipino po natin. Yan ang isa sa matinding nagpahirap nung panahon ng pandemic. Yung sobrang mahal ng presyo ng bilihin, mga kababayan, at yung face shield na talagang pag binili mo, mahal. Dahil nga mga kababayan, hindi ka naman makakagala, hindi ka makakapasok sa mga mall, hindi ka makakapamili ng mga grocery kung hindi ka bibili ng face shield na pagkamahal-mahal nung una. Diba yan yung isa sa matinding pinagdaanan natin nung panahon ng pandemya, pero wala tayong reklamo mga kababayan kasi inirerespeto natin yung presidente nung mga panahon na yon. Ang nakakapagtaka lang ngayon, bakit hindi nila maibigay yung respeto na ibinigay kay Duterte nung panahon na siya ang presidente, na hinayaang matapos yung kanyang termino kahit hindi niya natupad yung marami sa kanyang mga pangako. Yun na nga lang isa
yung lilinisin ng Pilipinas sa ipinagbabawal na bato, nalinis niya ba? Diba hindi mga kababayan, palpak pa rin ang naging ending nung kanyang isa sa mga unang plataforma. Yung 2 to 3 months mga kababayan, 3 to 6 months, hindi naman niya nagawa yon. Natapos na yung term niya, hindi niya nalinis ang Pilipinas. So ibig sabihin, failed, palpak yung kinahantungan nung kanyang mga platapormang yon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Sabi dito, face shield, 30 isa. Hindi, dati umabot pa yan ng 100 plus mga kababayan. Pilipino, mas bababa ngayon. Noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Ako, kampante ako ngayon mga kababayan kasi nakakagala ako ng hating gabi. Nakakapagmotor ako ng hating gabi pag gusto ko magmotor. Nung panahon mga kababayan ng Duterte administration, hindi ka makakalabas basta-basta sa labas kasi nga baka mamaya mapagkamalan ka na gumagamit ng ipinagbabawal na bato kahit hindi mga kababayan. Kaya nga nung panahon niya, talagang nakakatakot lumabas, lalo na pagkahating gabi pag gusto mong mamasyal sa mga lugar na gusto mong puntahan. Ngayon, kung titingnan natin, sa panahon ni PBBM, medyo okay sa panahong ito ngayon. Hindi katulad sa panahon ni Digong na natatakot kang lumabas kasi baka mamaya bigla ang kapkapan ka mga kababayan at pagkatingin mo, may makuha sa bulsa mo. Diba mga kababayan, kahit hindi ka naman gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, mas safe sa panahong ito ngayon. Nakakapagtaka nga lang Hindi ba kayo nagtataka? Buhat nung pumutok mga kababayan, buhat nung nagsimula yung election day, sunod-sunod yung mga nag-a-upload mga kababayan na gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Hindi nyo ba napapansin? Sa Facebook, bakit ginagawa yun ng iba? Hindi natin alam, baka yung mga yan inutusan lang para sirain ng gobyerno ni PBBM. Nakakapagtaka naman mga kababayan, nung hindi pa nag-e-election day, wala tayong nakikita mga video na gumagamit ng ganyan. Makakita man tayo, siguro isang piraso lang, pero kinabukasan hinuhuli na ng mga law enforcer. Pero ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo, sunod-sunod naman. Sunod-sunod naman yung pagpapalabas nila ng mga video na kung saan, kung sino-sino yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Tapos kinabukasan, pag nakita mo at hinuli ng mga law enforcer, mga walang alam at todo tangge sa mga pinagagagawa po nila. So siguro mga kababayan, baka yung iba doon, inuutusan lang para sirain ang gobyerno ni PBBM. Yun naman in my personal opinion. Ano po mga kababayan, kasi talamak na po yan sa mga social media na talagang ipinapakalat yung lantarang paggamit ng ipinagbabawal na bato. So siguro baka may nasa likod ng mga yan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na sa mga kababayang Pilipino natin mismong si dating Pangulong Duterte na ang nagsabi, kung palagay ninyo na mas maalwan maghanap ng trabaho ngayon
at mas madali kayong makakita ng trabaho ngayon, iboto nyo yung mga kandidato na ikinakampanya ni PBBM. Pero mga kababayan, kung sa panahong ito ay nahihirapan kayong makahanap ng trabaho, wag nyo daw pong iboto. At yung kanyang mga kandidato, yung iboto po ninyo. Paano yan? Nung panahon ng pandemya, mahirap makahanap ng trabaho kaysa sa panahon ngayon. So, ibig sabihin, mga kababayan, mas marami ang mga kababayang Pilipino po natin na nagkakaroon ng trabaho ngayon. Kasi nga, maalwan makagalaw ngayon, hindi katulad nung panahon ni Digong. Lalo na nung pandemic, mga kababayan. Di paano yan? Yung mga kababayang Pilipino po natin, boboto na sa mga ikinakampanya ni PBBM kasi madali makagalaw ngayon, mga kababayan. At ang isa pa dyan, madali makahanap ng trabaho sa panahong ito ngayon. Diba, biruin nyo nga, yung iba dyan, 5 taon nang walang trabaho, pero ngayon nagkatrabaho. Yung iba dyan, lalo na nung panahon ni Duterte, mga wala naman trabaho. Pero ngayon, nagkaroon ng magagandang trabaho. At yung iba dyan, mga kababayan, nung panahon ni Duterte, wala namang hanap buhay. Pero ngayon, mga kababayan, may mga magagandang hanap buhay na. So, mas maalwan ang pamumuhay sa panahong ito ngayon kaysa noong panahon ni Digong. Kasi nung panahon ni Digong, mga kababayan, mahirap gumalaw eh. Bakit? Dahil baka mamaya, mapagkamalang ka kahit inosente ka, baka mamaya gawin kang adik, gawin kang kung ano-anong klase ng kriminal. Diba? Kaysa sa panahong ito ngayon, na maalwang ka makakagalaw kasi alam mo na safe ka. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang... Putang ina. Mahirap ipaliwanag. Bakit, mga kababayan? Kasi pag pinag-usapan ng ipinagbabawal na bato, isa lang ang sasabihin ng taong bayan dyan. Kung nagtagumpay ka, di dapat walang madadatnan na ipinagbabawal na bato ang gobyerno ni PBBM. At di dapat wala ng problema ang Pilipinas ngayon sa ipinagbabawal na bato kung nagtagumpay siya. Kaya hindi niya kasi maipaliwanag, mga kababayan, alam niya sa sarili niya na hindi siya nagtagumpay. Pagkos, mga kababayan, yung iba, lalo na yung mga alleged drug lord, nagpapalakas lang. Nagpapalakas lang dahil after ng termino niya, doon maglalabas ng mga negosyo nila. Kaya nga kung titingnan nyo sa panahon ni PBBM, napakalalaki ng halaga na nasabat na ipinagbabawal na bato. Kasi mga kababayan, sa panahon niya, yung mga drug lord nagpalakas lang. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Mahirap kasing ipaliwanag pagkapalpak yung ending eh. Lalo na pag number one na plataforma mo pero hindi mo napagtagumpayan, mahirap ipaliwanag yan. Talagang hindi mo maipapaliwanag ng ayos yan. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, gusto niya kasing sabihin na inabuta ni PBBM yung kanilang ginagawa. Kaso nga lang, ang tanong dyan, pag sinabi niya yan, bakit hindi niya nalinis ang Pilipinas sa ipinagbabawal na bato? Ang inalis niya, ang nilinis niya, yung mga kababayang Pilipino po natin na dapat binibigyan ng pagkakataong mabuhay, especially yung mga inosenteng nadamay. Diba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan po natin itong paliwanag ni dating Pangulong Duterte, parang sablay ata. Sa kanila din babalik yan. Kasi hindi po sila nagtagumpay eh. Alam mo kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa ut-ut ako, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. Yan na naman tayo! So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, sila? Yan na naman tayo! Because of the incongruity.
hindi Baka magising na lang tayo isang araw, babawiin na naman niya yung sinasabi niya. Ngayon, sinasabi na naman niya yung about sa pag-ano ni PBBM, tapos sa isang araw, babawiin mo na naman. Eh, tigil-tigilan nyo na po, sir. Mr. President, Mr. Former President, tigil-tigilan nyo na po ang paggamit po ng fentanyl. Kasi hindi na po maganda sa katawan yan. Mr. President, Former President, tigil-tigilan nyo na po yan kasi ipinapahiya nyo lamang po yung sarili po ninyo. Kasi masama po sa kalusugan yan. Kita nyo, iba na naman po ang takbo ng isip po ninyo. Tapos bukas, iba na naman. Kinabukasan, iba na naman. Eh, tigil-tigilan nyo na po yan. Galit po sa ganyan si Donald Trump. Mag-ingat po kayo. Kasi meron isang presidente na Sabi ko na sa inyo, hindi ako nagkamali eh. Yan na naman. Bago kinabukasan mga kababayan or sa mga susunod na araw or buwan, babawiin na naman niya yan. Ano po, kasi ngayon siguro baka may epekto or may talab yung fentanyl. Siyempre, pag ikaw ba naman mga kababayan, naka-fentanyl, malakas yung loob mong magsalita na naman ng ganyan. Pag nawala na naman yung amats, iba na naman ang sasabihin. Kaya Mr. Former President, pakiusap po, tigil-tigilan nyo na po yan. Yung paggamit po ng fentanyl kasi hindi po maganda yan sa inyong kalusugan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Di umano. hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Yan na naman. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Ngayon, heroin. Nung nakaraan, cocaine. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung totoo? Lahat na ata ng ipinagbabawal na bato, ibinintang nyo na kay PBBM. Paiba-iba na lang yung sinasabi nyo, Mr. Former President. Ako po, nag-aalala po ako sa inyo, sa sitwasyon po ninyo kasi siguro baka sobra na po yung epekto sa inyo ng di umano, kakagamit po ng fentanyl. Kaya ganyan na naman po ang lumalabas po sa inyong bibig. Mr. Former President, tigilan nyo na po yan kasi baka sa isang araw, iba na naman po yung takbo ng inyong pinagsasasabi. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Yan na naman. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Iba na naman. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa sa aking panahon. I can even concede na ganun ang nangyari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo. Pero aminado ka na mas mabuti si PBBM kaysa sa'yo. Sa kanya na nanggaling yon mga kababayan Hindi sa atin. Sa kanya po nanggaling yon. Mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas Kaya, I don't know how it operates now.
Ah, But if you continue to practice democracy, kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, nako. ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Ah, Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalikan. nako. So ganon yung gagawin niya sa Senado, yayakapin niya yung mga babae at akala niya drama lang lahat. Hindi pwedeng ganon mga kababayan. Kaya nga maglukluk tayo ng mga senador na maayos, matino, at iisipin yung kapakanan ng mamamayang Pilipino, hindi yung kapakanan ni Digong at ng kanyang mga kaalyado. Ano po, mahirap pag ganon. Kasi kung hindi ka kung hindi ka para sa Pilipino, hindi ka din para sa Pilipinas. Parang ganun kasi yan mga kababayan. Kung ikaw pro Duterte, ibig sabihin, iba yung agenda mo. At ang agenda mo ay protektahan sa impeachment etong si Sara Duterte. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na Mahirap yan. parang durog talaga ang babae sa Mahirap yan. yakap at pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa administration. Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of what he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niya, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Tandaan nyo mga kababayan na hindi nag-resign si Atty. Vic Rodriguez. Binigyan siya ng magandang exit ng Marcos administration. Kasi nga mga kababayan, yan po ay sinibak. Yun ang totoo dyan. Sinibak siya, hindi siya nag-resign. Kaya niya lang siguro sinasabing nag-resign siya kasi mga kababayan, binigyan siya ng magandang exit ng Marcos admin. Saan ka ba naman nagkatala? Sasabihin mo na may corruption, ilang buwan ka pa lang. Tapos ang pangalan mo, edi umano, nasasangkot doon po sa sugar fiasco. Tapos pagbibenta ng posisyon sa gobyerno sa halagang 100 million pesos. Kahit sinong presidente, tatanggalin ka eh. Diba mga kababayan, kahit ako ang presidente, tatanggalin ko yan. Kung ako ang presidente. Kasi hindi magandang gawain yon na magluluklo ka ng tao dahil sa binayaran ka. Di umano or may kapalit na pera. Paano magiging epektibong tao ng gobyerno, yung taong niluklok mo kung may kapalit na pera, yung pagluklok sa taong yon? Diba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan po natin, sinasabi ni Digong may prinsipyo si Vic Rodriguez, kung talagang may prinsipyo yan, bakit ayaw at tumututol siya, hindi siya pumapabor na na yung salin ng mga politiko ay isa publiko? Diba? Kung talagang may prinsipyo siya. Kasi ang alam ko sa taong may prinsipyo, meron siyang transparency. Mga kababayan, iyan yung pagkakaalam ko sa taong may prinsipyo. Meron siyang transparency. At hindi siya pumapayag na paglokohin or magsinungaling sa mamamayang Pilipino. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Itong Tsaka take note, may isa pang inalisa yung si attorney, yung babae, nakalimutan ko yung pangalan eh. Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero sinibak din siya, binigyan siya ng magandang exit. Yun ang totoo dyan mga kababayan.
Para ka kay Kibuloy? Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values. Ayun, si Trixie Cruz Angeles. Oo, yun din. Mga kababayan, kasi magkakasunod lang yan eh. Binigyan sila ng magagandang exit ng gobyerno ni PBBM. Kasi na-adapt ni PBBM, mga kababayan, yung ginagawa ng Briton. Na kung saan, mga kababayan, kapag ka yung isang politiko sinibak sa pwesto, saglip na lantarang sibakin or i-publicize na sinibak itong si ganito, i-public, isa publiko, binibigyan sila ng magagandang exit para naman walang masabi yung taong sinibak na yon. Kasi saan ka ba naman nagkatala, sasabihin mo nag-resign ka pero ilang beses kang nagtangkang bumalik sa gobyerno ni PBBM, tapos ngayon palalabasin mo na iniya-appoint ka pa pero ikaw na yung umayaw. Diba kahit sinong mamamayang Pilipino hindi niya mauuto sa ganong klase ng mga pinagsasasabi niya. Kaya nga mga kababayan, ang totoo po dyan, si Bak hindi resign. Pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo narinig kasi Pastor ang yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ano ba naman alam, apostoles, yawa. Dito tayo sa politika ito So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. O yan, cut na natin dyan mga kababayan. Nagdadalawang isip pa si Digong kung sasabihin ba ang pangalan ni Kibuloy or hindi. Pero ang maliwanag dito mga kababayan, ang tinutukoy niya dito, na pinakasinasabi niya, na kung maayos daw ang mga Pilipino ngayon at nakakahanap agad ng mabilis na trabaho, maayos na trabaho, iboto nyo ang mga nasa slate ng Alyansa Bagong Pilipinas slate. Mga kababayan, pero kung mahirap daw kayo makahanap ng trabaho, huwag nyo daw iboto. At yung mga kandidato niya, yung suportahan po ninyo. At ang maliwanag din dito, mga kababayan, mismong sinasabi din niya na mas mabuti si PBBM kaysa sa kanya. And then, yung pag-aakusa na naman niya na etong si PBBM, bangag na naman at gumagamit na naman ng ng ipinagbabawal na bato, halos paulit-ulit na lang. Yun na lang nang yun, mga kababayan, ang sinasabi po niya. Wala silang nasabi na mga plataforma nila, mga gusto nilang gawin in the future, pero isa lang yung alam ng sambayan ng Pilipino. Kaya tumatakbo si Kibuloy ay para maghigante sa gobyerno ni PBBM kasi ginulo daw yung buhay ni Kibuloy at saka nitong simbahan niya. Mga kababayan, at ang isa pa dyan, kaya naman tumatakbo itong si Philip Salvador, mga kababayan, ay para protektahan ang mga Duterte. Ganun din itong si Bato de la Rosa at yung ibang mga senador na tumatakbo sa slate, mga kababayan, ng PDP. So kayo, ano po mga kababayan ang komento ninyo hingil sa mga sinabi nitong si Philip Salvador, nitong si Digong, at nitong si Bato de la Rosa, mga kababayan, na halos yung naintindihan po natin ay about dun sa suka. Na kung saan, payag naman sila na tawaging Team Suka. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, sa kanila, walang ni isa na talagang pro-Pilipino. Ibig sabihin, mga kababayan, lahat ng ginagawa nila dito, sinasabi nila dito, puro pagtatanggol sa mga Duterte. Hindi nga natin napakinggan na may isang senador man lang na nagsabi dito na kapag ka naging senador siya, bibigyan niya ng kaliwanagan yung kasong kinakaharap nito si Kibuloy at kakampihan niya yung mga tao na mga kababayan nating Pilipino na nagsampa ng demanda laban dito kay Kibulok. Wala nga nagsabi ng ganun Kasi nga, mga kababayan, sila dito, ang iniisip nila, mga kapartido nila, hindi yung mga kababayang Pilipino po natin na naapi. Naapi at patuloy na inaapi. Dapat kasi kung pro-Pilipino ka, ipaglaban mo yung karapatan ng mamamayang Pilipino, hindi yung karapatan ng mga kaalyado mo. Ganun dapat kasi, mga kababayan.